Grabe, napakatalas ho talagang mag-isip ng ating mga kababayan dito sa PH Update. Meron ho kasing nakapansin sa isa sa ating mga kasama dito sa channel na pagkatapos inanunsyo nitong si Marcos Jr. na naaresto na sa Prague, sa Czech Republic, itong si Zaldico, meron hong nag-comment sa isa sa ating mga kasama dito sa PH Update. Kanyang napansin, pagkatapos hong nagbanta nitong si Martin Romualdez, maya-maya, nakatakas ho itong si Zaldico. Ang tanong ho dito mga kababayan, nakatakas nga ba o pinatakas itong si Zaldico? Kasi binibida nitong si DOJ Secretary Frederick Vida na ang dating parang walang foreign passport itong si Zaldico. Kung walang foreign passport itong si Zaldico, tapos sinasabi nila na wala siyang Portuguese passport, kansilado ang pasaporte niya, paano pa siya nakatakas? Paano pa siya binitawan ng Czech Republic Authority? 'Di ba? Paano pa siya bibitawan? Undocumented ka. Ibig sabihin ho, meron hong nagsisinungaling dito. Si Auntie Claire o ang kanyang amo. Isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang po sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Sa tingin ko valid yung observation ng iba sa ating mga kasama dito sa PH Update. Na kung saan, pagkatapos yung inanunsyo nitong si Marcos Jr., nahuli na itong si Zaldico, maya-maya nagre-request ng travel authority itong si Martin Romualdez na magpapacheck up siya diyan sa Singapore. Nung hindi siya pinagbigyan, gumawa ho siya ng video, maya-maya wala na ho si Zaldico. 'Di ba? Ang tanong dito, pinatakas ba itong si Zaldico dahil yaang bang pagpunta na yan itong si Frederick Vida diyan sa Czech Republic, ang tawag dito, sa Java diyan talagang mapauwi si Zaldico o mapatakas sa kamay nitong Czech Republic authorities. Hindi ho natin alam kasi ang problema ho dito mga kababayan, isa ho sa tinuturong mastermind nitong si Zaldico dito sa mga maanumalyang flood control project, walang iba kung hindi itong si Marcos Jr. Di ba? Marami hong katanungan na mapahanggang sa ngayon wala pa rin hong kasagutan. Isa lang hong sigurado dyan mga kababayan. Ang sigurado ho natin dito, tostado ho itong si Marcos Jr. Napakarami ho niyang kailangang sagutin sa sambayan ng Pilipino dito sa mga kalokohan na to na nangyari sa kanyang administrasyon. At dahil dyan, tinusta ho ng PCO itong si Auntie Claire. Kaugnay nga ho, dyan sa napakalabo, napakaraming komplikasyon, napakaraming magkakasalungat na statement dyan sa ipinakalat na fake news na yan, itong si Marcos Jr. na nahuli na itong si Zaldico dyan sa Czech Republic. Ito, panoorin ho natin ang press con itong si Auntie Claire. Ito. Ay na po ako tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yo. Hi, Yusek Claire. Good afternoon po. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida, can the palace set the record straight that the president acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Bida-bida ho kasi. Yun lang ho yun mga kababayan. Nagbida-bida itong si Marcos Jr. Masyado ho siyang excited, masyado ho niyang gustong ipresenta ang sarili niya na talagang gusto niyang matapos itong usapin na to ng mga maanumalyang flood control. Kaya ano man ang mga impormasyon na lumalabas kaugnay dito kay Zaldico o sa kung kanino pa man na konektado dito sa issue na to, gusto ho niya, isa ho siya sa pinakaunang magkukwento para masabi na ayan ang Pangulo. Talagang tutok na tutok siya dito sa usapin na to. Talagang mananagot ang mga may kasalanan dito sa issue ng mga maanumalyang flood control to. Yun lang naman ho ang ibig sabihin niyang pagbibida-bida na yan itong si Marcos Jr. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Hindi, dalawa lang yan, Auntie Claire.
kung hindi si Marcos Jr. ang fake news, ikaw ang fake news kasi ginamit mo rin yung mga salitang nadakip, na aresto, yung mga ganyang salita yung ginamit nyo di ba? Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Saldico. Yan. Pag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to Wala nga coordination. Nagsalita na ang Czech Republic, Czech Ministry of Justice. Walang proper coordination pagdating sa pulis o sa nagbida-bida lang si Marcos Jr. Gusto niya lang pabanguhin ang kanyang nababantot na pangalan ngayong mga panahon na to. Wala ho. Lahat na sasabihin ni Auntie Claire dyan, wala akong katotohanan niya. Fake news. Ano ho yung fake news din ho yung ali na yun. arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. Yun ang nais ng April Pangulo. 17, Loka-loka. nag-post siyang muli. Nagsasabi mo dyan. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. Kung inaresto siya, meron siyang pananagutan, meron siyang kasalanan. Ngayon, dahil nga bida-bida yan si Marcos Jr., dapat pagkatapos nung nung kumpirmasyon na nasa kustodiya siya ng mga otoridad at talagang hindi siya basta-basta makakaalis sa kung ano pa mang kadahilanan. Doon pa lang siya nagbida-bida. Hindi yung isang pagpasok pa lang ng chismis maya-maya pinipake news na niya. Ginawa ho niya kasing ginawa ho niyang vlog ang pagiging presidente. Gusto niya mayat maya nagsasalita siya, nagpapabida siya. Sa tingin ko pagbaba niya diyan sa Malacanang, yung vlog niya na yon, wala na hong manunood doon. Lahat ng pupunta doon mumurahin na lang siya. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, Ang na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita o termino ng Czech Republic. Dahil nga po, hindi lamang iisang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. Gagalang-galang. Igagalang ang pulisya. Loko-loko talaga itong si Ante. Ibang klase. We can guarantee the public that lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authorities. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Yusek, last na lang po. Sabi nga po ng Department of Justice, dahil dun sa press ko nila na they don't have the confirmed information yet on Mr. Ko's current whereabouts. In the event that Mr. Ko has indeed escaped or in no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po
ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye. Follow-up question mula kay Maricel Alili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Yan. Ano po ba yung naaresto? Okay, iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Iba yung termino. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Kung may pagkakaiba ba na termino, lihiya, na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas. So, igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Zaldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya at the time. Naaresto. Anong kadahilanan bakit naaresto? Oh, dapat linawin nyo lahat. Kung dun sa oras na binibida ni Marcos Jr. na naaresto siya, doon sa mga panahon na yun, nasa kustodiya pa siya ng Czech Republic. Ang problema kasi wala pa man eh. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang tayo. Ika nga ano pa lang, developing story pa lang kung ibida ng amo mo. Talagang parang kumpirmado na doon tayo nagkakaproblema. Kaya ikaw, Auntie Claire, ano na lang, kumbaga good luck na lang sa karera mo. Balita ko, magkakaroon daw ng rigo doon eh. Sana hindi ikaw ang isa sa mga matanggat. Before po lumipad sa Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Muli, hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating nadinig na interview, ang nais lamang po niya ay malaman kung anong estado ni Zaldico doon at ano pang maaaring malaman at magawa para maibalik si Zaldico dito sa Pilipinas. So, ano po yung inaasahan ng Pangulo na iuuwi dito ni Secretary Vida or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida? Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin natin igalang ang confidentiality at yan po ang nais ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, nabanggit nyo yung term na arrest hindi ginagamit ng Czech Republic kaya minabuti nating igalang yung kanilang nais, no? Pero given na yung sinabing nakita si Zaldico doon sa border and then apprehended, whatever, arrested or hindi nga ginagamit yung arrest, no? Bakit kaya hindi muna natin kino-ordinate sa Czech Republic yung term bago nagkaroon ng ganong announcement sa Pangulo and then it took days before it was corrected kasi kumalat di ba sa mainstream media the arrest and it took days before the government corrected given that proactive naman kayo. Bangag nga Sir, bangag nga siya. Ano ba hindi nyo naiintindihan? Bangag ang presidente natin. Kung ano na lang i-feed sa kanya habang siguro sumisinghot sila ng mga oras na yun. Sumisinghot sila. Ito meron balita, meron chismis dito. Ano gusto mong balita yan? Yun, tinira niya kaagad. Bangag nga ito talaga itong mga to. Sa pag-check ng misinformation, minsan sadya o hindi, no? Bakit it took days before we correct yung arrest na word? Kaya nagkaroon tuloy ng confusion. Ace, hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang i-correct ang Pangulo. Gusto mo ulitin natin yung sinabi niya? Ito talagang si Auntie Claire. Hanggang ngayon, ilalaban mo pa rin ba? Ilalaban mo pa rin ba? Nanggaling sa Pangulo, kaya nga alam ginamit ng mga taga-mainstream media yung salita na yan dahil nanggaling mismo sa Pangulo. Diba? Hindi naman niya sasabihin ng mainstream media, di naman yan i-cover yan, di naman gagamitin yung mga kataga na yan. Kung hindi yan ginamit ng Pangulo, ganun lang kasimple. Pagka tinatawag na kayo ni Auntie Claire sa pangalan nyo, kamanto ko, mag-isip-isip na kayo. Pangulo sa kanyang mensahe. The government, kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito, dahil na-interview si Attorney Polo Martinez, si Attorney Polo Martinez, at sinabi niya, technically, hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez.
So that's the time na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico, yung possibility na wala na siya doon, hindi kaya mas maiging inanunsyo, yung anunsyo nangyari muna na nagkaroon na ng kasiguraduhan na talagang may uuwi natin from Czech Republic si Ko bago ngayon sabi ng DOJ mismo baka wala na siya doon. Hindi kaya tama, naging premature nga po yung naging pag-anunsyo. Ano po, ulitin po natin ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo naman. Di po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Totoo naman. At ang sabi ng Pangulo, nakikipag-coordinate tayo sa Czech Republic. Totoo naman. So anong premature doon? Walang premature doon. Anong nais ng Pangulo? Madala at mabalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Tama. Walang pagbabago doon. Hanggang ngayon, yun ang nais din natin. So anong premature doon? Walang premature doon. Siyempre, if the President makes an announcement na gano'n, there will be expectations na finally, nahuli na and then pwede na siyang iuwi. Nandun na yung hopes or even expectations from the public na iuwi. But Brad, wag ka na makipagtalo. Nagsalita nga si Martin Romualdez eh. Nagsalita pa ba siya? Ibig sabihin meron ng kasunduan. Kaya na nahimik si Martin Romualdez. O pustahan ho tayo, tatahimik na yung usapin kay Martin Romualdez. Kayo talaga hindi na kayo mabola. Pinapaikot-ikot lang kayo ng mga yan. Tayo ho dito sa PHFK. Wala na ho. Ika nga pagka hindi naging presidente si BP Sara, hindi uuwi yan si Zaldico. Hindi uuwi yan. Ang tawa. Uuwi ka, ikaw ang gigililitsyon nila. Ikaw yung pagbumukay nila na ikaw lahat makinabang, ikaw lahat ang, di ba? Gayong isa ka lamang sa kinasangkapan na kung saan kumita ka din. Hindi rin naman natin pwede sabihin na hindi kumita si Zaldico dyan. Diba, napakalaking kalokohan na ho ng mga kababayan. At di ho tayo maniniwala dyan. Pero sa tingin natin, meron hong bigat yung ilinabas na statement nitong si Martin Romualdez. since now, meron ng possibility nga na wala na pala sa Czech Republic. So there comes yung mga, ay, bakit ganun? Ganun po yung mga notion eh. Opo. Pero sabi nga natin, sa bawat kilos ni Zaldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo kesa sa iba nyo pa malaman. Hindi yun yung punto. Kung ganun yung logic pala ng pagiging PCO nyo at pagtatrabaho nyo dyan sa Malacanang, napakalaking kabalbalan ho yan. Meron mga detalye na kailangan mo ng ika nga verifikahin, kailangan mo ng talaga sigurado bago ilabas sa publiko. Dahil halimbawa, ano ho yan? Halimbawa, merong di umanong kumakalat na sakit. O hindi pa kumpirmado na nasa Pilipinas, chismis pa lang, ibabalita mo. Paano pag nagpanik ang mga tao? Hindi lahat ng impormasyon, dapat makonsumo sa lalong madaling panahon ng sambayan ng Pilipino. Merong mga bagay na hindi pwedeng i-konsumo kagad. Kumpirmahin muna. Dapat kumpletong impormasyon, kumpleto ang mga dokumento, hindi yung laway-laway lang. Palibhasa, puro kayo sinuot dyan sa Malacanang. Kapag ka nalaman namin at hindi namin inanunsyo, sasabihin nyo naman sa amin, ba't hindi inanunsyo? Hindi yun. Wala naman magsasabi sa inyo na hindi inanunsyo. Pwede mong sabihin na pagka sinabi na Yusek, meron balita na nahuli sa Czech Republic ito si Zaldico. Alam namin yan. Hindi muna namin sinabi. Gusto namin verifikahin dahil mahirap na baka hindi pa pala kumpirmado aming ibinabalita sa inyo. Mahirap naman yun. Kaya kailangan kumpirmahin muna natin. Mahirap naman pagkamalan tayong fake news. Yan tuloy, pinagkamalan silang fake news. So mas magandang i-anunsyo namin, pero hindi namin sinabi agad na mahuhuli. Kaya nga ang sabi dito, nakikipag-coordinate ang Pilipinas sa Czech Republic. Okay, salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Akala ko hindi ka naman kupalo. Ana, Badjo muna po. Morning, ma'am. Ma'am, balikan ko lang yung ano na po yung nai-report kay Presidente regarding sa status ni Zaldico. And anong reaksyon niya, ma'am, dun sa balita na possible na wala na si Zaldi sa Czech Republic? Kung nakarating na sa kanya yon. On my part, personal, hindi ko pa po alam kung nagkausap sila. Pero nadinig naman po natin ang mga nai-anunsyo ni Secretary Vida. At kung ano po yung latest na impormasyong ibinigay niya sa Pangulo, hindi pa rin po napapaabot sa akin.
Ma'am, yung DOJ delegation, nagsabi sila na they had obtained a workable intel para maklarify kung paano napunta si Zaldico sa Prague. Ma'am, bakit intel pa rin yung ginagamit nating term? Does it mean na hindi konkreto yung information na hawak ng government bago pa pumunta si DOJ Secretary Vida? Bakit intel pa rin po? Ito naman mga to, gustong magpunta sa Europa nitong si Secretary Vida. Ano ba? Gusto niyang mamasyal sa Europa. Ano ba? Hindi, joke lang. Talagang pinuntahan niya si Zaldico. May wala si Zaldico, sisegway na siya siguro. Ano ba yan? Muli, pasensya na po dahil ang mga usaping patungkol po dyan, lahat ng detalye patungkol po kay Zaldico ay kay Secretary Vida niyo po makukuha para hindi po magkaroon ng anumang miscommunication o maaaring mali na maibigay na impormasyon sa inyo. Ma'am, are we hopeful na lang? Kasi parang sabi ni Secretary Vida, babalik siya ng Pilipinas by April 30. Are we hopeful na sana maiuwi na si Zaldico by that time? Sino ba naman ang hindi dapat maging hopeful? Lahat tayo dapat hopeful. So yun na lang natin. Ang gusto natin, maiuwi dito si Zaldico at yun ang nais ng Pangulo. Thank you, ma'am. Follow-up question mula kay Ian Cruz, GMA7. Yusek, magandang tanghali po. Yusek, ano kaya yung naging basis ng Pangulo dun sa announcement niya? For sure, malaki pong development yon kaya po niya nasabi na nahuli na po. Dahil sa kanyang binigay na report. Dahil napakalaki po na balita kung si Zaldico po ay mapapauwi dito. At nung ibinalita po sa kanya, binigyan siya ng official report na hold po si Zaldico dahil sa lacking of proper documentation. So minabuti niya po ito na i-announce din sa taong bayan. Pwede niyo po bang sabihin sa amin kung sino po itong opisyal ng gobyerno na nagsabi po nung reliable report sa Pangulo? Hahayaan ko na lamang po si Secretary Vida ang sumagot dito. Follow-up question mula kay Christian Bascones, PRTV. Sir, baka pwede po nating i-differentiate din yung kahulugan ng nahuli at na-hold lamang po. Kasi iba po yung ibig sabihin noon, no? Pag nahuli na ibig sabihin, may custody din po ang Pilipinas doon. Kasi mismo ang presidente po ang nag-anunsyo noon. Pero pag sinabing na-hold lamang, baka po sa Czech Republic lamang po yung custody. Wait, when you say nahuli, nasa Czech Republic, ibig niyo sabihin merong kustodiya ang Pilipinas? Hindi po ibig sabihin na ganun yun. Kapag nahuli, na-hold, na-stop, Hindi, baka tinutukoy nitong si Sher na huli siya dahil doon sa red notice na ibinibida ng mga tauhan nitong si Marcos Jr. Napakarami hong kalituhan. Mantakin mo, magta-30 minuto na tayo dito. Pinag-uusapan pa natin yung mga kapikmusan nitong si Marcos Jr. Next time kasi, dapat lesson learned na yan. Na hindi lahat ng ibinubulong sa kanya, binabalita niya. Sabihan mo yung amo mo. At As a kayo kustodiya ng nagmumukhang Czech tanga. Republic, it doesn't mean na merong Kanya kayo. kustodiya ang Pilipinas. May Tama po. declare. Chona Yu, follow-up question. Bayan anti-declare. Yusek, what's the latest information about kay Zaldico? Asan siya? Anong status niya ngayon? Si Secretary Vida po ang magsasabi niya. Sunod na tanong mula kay Maging si Secretary Vida, hindi ho niya alam. Dahil pagka lumabas na yun ng Czech Republic, wala na hong makakaalam kung ilang border ang dadaanan niya. Hindi ho ganun yung gumagana yun. Kung nasa Czech Republic siya, nahuli siya, nasa kustodiya pa nila itong si Zaldico, pwede siguro pakiusapan. Pero hindi pa rin ho, dadaan pa rin sa due process. Yun ang dapat. Baka akala nitong si Vida, yung ginawa kay Tatay Digong, ganun ang gagawin dito kay Zaldico. Hindi ho ganun yun. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon on other matters. Tungkol doon sa nabanggit nyo kanina sa Good News, yung activity ni Pangulo last Friday, may claim si Batangas Congressman Leandro Leviste na hindi raw nabigyan yung 84 barangays mula sa kanyang distrito at gusto niya raw paimbestigahan itong bawat bayan makikinabang para sa tulong pinansyal sa mga LGUs. Na-verify po ba ng Palasyo yung claim ni Congressman Leviste na 84 barangays daw hindi nabigyan? Sa ating pagkakaalam at sinabi sa atin, may mga barangays daw na hindi kinumpleto ang mga documents. At hindi po maaari mabigyan agad-agad ng ayuda
kapag walang dokumento dahil magiging subject ito sa COA report. So, yung mga barangays na hindi nakapagsumite, hindi pinagsumite, pinilit na wag magsumite ng dokumento, wag po sila mawalan ng pag-asa. Dahil ang sabi ng Pangulo, bawat bayan makikinabang, bawat barangay makikinabang, walang pinipiling kulay dito. Lahat po kayo ay bibigyan ng ayuda. So kung meron po kayong kinakailangang mga dokumento makumpleto, ikumpleto niyo po lahat yan at wag po kayong magpadala sa politika. Lahat po kayo makakatanggap ng ayuda. Follow up lang, Yusek. Actually, merong isang nagsalita na barangay Tila lang, ayuda yan, tila lang. chairman, si Fernan Rocafort. Siya rin yung presidente ng Association of Barangay Captains. At ang claim naman ni Rocafort, meron daw pagpigil sa pananakot umano na ginawa si Congressman Leviste. Huwag nang pumunta yung ilang mga barangay captains. Is that true? Okay, nadinig po natin yan, na news na din po yan sa mainstream. At kung totoo po ito, nakakalungkot po dahil yung mga kababayan natin na dapat na nabibigyan ng ayuda ay napipigil. Kung meron mang ganito mga sitwasyon, hindi po naman kinakailangan laging preskon o resolution. Ang kailangan lamang po ay makipag-usap at magkaayos kung ano ang kulang para po ang taong bayan ang makinabang. Ang sabi ko nga po kanina, ang bida rito ay taong bayan, hindi ang politiko. Maraming salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hi, ma'am. 19 people were killed in a military operation. Ako, in isa pa yung Toboso, issue na yan. Negros Occidental, and the casualties include a UP student leader, Alisa Alano, a community journalist, RJ Ledesma, and 2 Americans. Do you have a comment from the palace po? Well, according to AFP, legitimate military operation na naganap. At ang sabi rin ni General Browner, they were armed. So kung magpapaimbestiga po sila sa Commission on Human Rights, hindi naman po pipigilan kung para malaman ang katotohanan dito. Pero si President Marcos po recently met with the Executive Committee of NTF-ELCAC. Meron po ba siyang marching orders regarding dito sa communism in the Philippines? Dapat labanan ang terorismo, dapat labanan ang komunismo. Yung mga maaari nang gugulo sa ating bayan. So, yun lamang po. Basta dapat po legal ang ginagawa. Okay, ma'am. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Senator Lacson recently said that some retired officers are planning to grab power amid the controversies involving the president and vice president. Grab power. Iga-grab. Baka sa kanila. Nakanto ko ay dadamay na naman si Vicky Sara dito. Nakakaamoy na naman ako ng talk shit dito kay Ante Claire dito sa tanong na to. Meron daw pong nangyayaring recruitment within the AFP. Komento po tungkol dito. Matagal na pong balita yan. Hindi, ngayon pa lang yung isa na yan. Kakalabas lang. Fake news ka na naman. Ante Alam Claire nilang talaga. gustong magsagawa ng destabilization laban sa ating Pangulo. Hindi na po yan bago. Has this chatter reached the president po? Ano po ang direktiba niya sa security cluster, particularly the AFP and law enforcement agency? Hindi, unang-una po, kung ito po ay mapapatunayan dahil si Senator Lacson naman ay hindi natin matatawaran kapag nagsalita ito. Ito ay may resibo. So muli, ang mga investigating bodies natin, hindi na po kayo kailangang utusan. Gawin niyo na pong mag-imbestiga. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Glisel Pardilla, PTV. Good afternoon po, Yusek. Yusek, after po ma-reveal itong 6.7 billion pesos na suspicious transactions ni VP Duterte at ng kanyang asawa, Attorney Carpio has filed criminal complaints against officials of BSP, AMLAC, and several members of the Justice House Committee for alleged violation of Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law, and Data Privacy Act. Any reaction po, and is Malacanang concerned that filing cases against regulators may create a chilling effect po on institutions performing their function? Anong performing their function? AMLA, function nila maglabas ng detalye na hindi dapat ilabas. Palakpakan natin tong si Ating. Ating, galing-galingan mo ha. Magkano ba dyan? Kano ba bigayan?
Nanya ka, ha? Karapatan po ni Numan na magsampa ng kaso. Ang tanong lamang po kung ito'y magpo-prosper. So, hindi na po hawak ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging desisyon ng korte. Ang mga korte po natin, ang mga judges natin, pati justices, ay matatalino. So, alam po nila kung anong dapat na gamiting batas at paano ito madidismiss o magkakaroon ng progress. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. May mga umuugong na naman po mga nabalita na balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos. Nako. At totoo po ba ito? At may umugong din na isa po kayo sa papalitan daw. Paki-clarify lang po ito. Una-una, I will always serve at the pleasure of the President. Yan naman po ang katotohanan. Pero po sa mga fake news peddlers, abangan ang susunod na kabanata. Yan, yung si Rafi Ayeng. Ganun pong ugong. Naaalisin ako? Hindi, sa buong gabinete. Sa ngayon, wala po. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Ma'am, nung Sabado, kinumpirma po ng NBI na isang serious threats yung ginawa ng Vice-Presidente. Hindi daw po ito metaphor nor isang hyperbole lamang. Yan. Babawi Ngayon, itong si nasa estado na sila na Nasa plak siya paghahanap kanina doon eh. sa mga hired killers. Ano po yung direct na order ng Presidente po sa NBI? Una-una po, totoo pong seryoso Yeah. ang pagkakaroon ng isang tao, pagkakaroon ng isang public servant, lalo pa na ikaw ay occupying the second highest. Bakit hindi pa ba sapat yung mga napag-usapan sa Justice Committee? Wala pa bang mabigat na ebidensya? Impeachable government hindi pa ba mai-impeach si VP Sara doon sa mga ilanatag ng mga taga-Justice Committee? Kasi kung nag-umpisa tayo kay Madriaga, nagpunta tayo dito kay AMLA, ngayon naman kay NBI NBI Director Melvin Matibag naman ang magsasalita diyan. Aba, ang dating nito parang impression nito sa sambayan ng Pilipino walang mabigat na ebidensya diyan sa impeachment laban dito kay VP Sara. Kasi pwede naman lampasan yan Kung pagka talagang merong lumusot na isa diyan, talagang mabigat impeach si VP Sara. Pero kung talagang ESSin pa nila ang issue ng threat kaysa banta daw sa buhay nitong si Marcos Jr., sa tingin natin, wala pa rin mabigat na ebidensya mapahanggang sa ngayon laban dito kay VP Sara. Position in the land. Meron kang sariling assassin. Assassin? Seryoso na pong usapin yun. Seryoso na po. Lalo pat gagamitin ang assassin ito Yan. para maliquidate, mawala ang Pangulo. Hindi lamang siya. Nandiyan na rin po ang pagbabanta ni Mayor Baste Duterte. Seryoso po ito. Muli, ang NBI, Kasuhan nyo para makita natin. NBI Director Ipakulong nyo, tingnan natin kung mapapakulong. alam niya na po ang mandato niya. Maraming salamat kung mas mabilis na maiimbestigahan ito. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon po. The Commission on Human Rights launched an independent investigation into the Negros incident, and they said the Commission notes the inconsistencies in the identities of those dead because the AFP maintains that the casualties were members of the NPA, but the CPP already issued a statement that they were not members of the party. So if proven that there were inconsistencies in the operation, will the government hold them to account? Of course. Everybody who is liable should be held accountable. Dapat parusahan yung umaabuso. Hindi hahayaan ng Pangulo Marcos Jr. ang umaabuso, lalo na sa kanyang administrasyon. Pahabol na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Yusek, just a clarification about Saldico. So, ano yung tamang paraan para ilarawan yung estado ngayon ni Zaldico? Is he still under the custody or the authority of the Czech Republic? Kung alam ko po, Ayaw bitawan at ni kung Maricel ako'y may Halili. authority na sabihin sa inyo, kanino ko pa po sinabi. So, tangi po si Secretary Vida, since siya din po ay naghahanap ng mga records, ng mga dapat na isagot, asahan na lang po natin na manggagaling lahat ito kay Secretary Vida.
So does it mean that we still don't have concrete information as to the whereabouts of Zaldico? Hindi ko po masasabi sa ngayon dahil hindi po ako authority. I don't have the authority to talk about that. Okay, last na lang po, Yusek. What makes this issue different from other issues? Kasi yung ibang issues naman, we can simply coordinate or ask the agency kung ano yung konkretong sagot. But this is different. Bakit pinapabayaan po natin yung DOJ na magsalita on this particular topic wherein yung other issues naman, nagagawa naman po natin kumuha ng direct quote and direct information from the agencies concerned. What makes this different? Kasi yun po ang request ng Czech Republic. So pagka yun ang request about confidentiality, hindi po kami magsasalita patungkol dyan. Follow-up question mula kay Matt Yusek. Muratilio, Net 25. Hi ma'am, sorry. About Zaldico pa rin ma'am. Ma'am, clear ko lang po. So nung umalis po yung DOJ team papunta ng Czech Republic, alam po ba talaga nila na nandun pa si Zaldi or may information about his whereabouts po? Hindi po ako makakapagsalita. Again, muli, lahat ng detalye patungkol po dito ay kay Secretary Vida po natin malalaman. Krista Nadalo, Newswatch Plus. Yusek. So tama rin po bang sabihin na ang huling credible na information na hawak ng Malacanang ang Pangulo was last week's information pa po? Kasi ongoing pa yung validation ngayon ni DOJ. Yes, kung ano yung sinabi po ni Secretary Vida nung nakaraang interview sa kanya, hanggang dun lamang po ang maaari natin sabihin. And will Malacanang assure anong assurance po ng Malacanang sa Filipino public that gagawin ng lahat mapauwi si Zaldico? Lahat naman po ginagawa. Tula? Kahit hindi pa po siya Hello? na-hold sa Well, Czech Republic, ay talaga. ginagawa po ang lahat. At ngayon nga po ay meron tayong request for red notice at hinihintay lamang natin ito. Salamat, Malacanang Press Corps. Sunod na tanong mula sa regional media. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video dyan sa mga tinura na yan. Itong si Auntie Claire kaugnay dyan sa di umano pagkaka-aresto nitong si Zaldico. Ang bottom line dito, fake news ang si Marcos Jr. Wala akong katotohanan. Kaya ang aking maipapayo sa inyo dito sa PH Update, wala ako kayong mapapaniwalaan sa kung anumang mga detalyeng lumalabas dyan sa bulwagan na yan o dyan sa ali na yan o dito kay Marcos Jr. Sa buong Malacanang, wala ako tayong mapapaniwalaan. Kahit na dyan sa mga reporter na nagtatanong dyan sa press ko na yan. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.